So, good morning, everyone. Since we already know the definition of information privacy and control, as well as the other related parts, so I will now proceed to discuss valuable information. So, valuable information. Let us say your professor assigns you to research on the different part of computer system. You plan to look for information online through search engines such as Google. How can you tell if the information you get is useful or, in this case, valuable for your research? Information is said to be valuable if it has the following characteristics. So, for example, yung kay Steer and Reynolds 2016. So, ito yung mga other following characteristic niya is like accurate and intellectual property or IP. So, sa accurate naman, accurate information has no errors, wrong data causes wrong results. When searching online, trust official sites more than blogs. To stop software piracy, countries protect information with intellectual property rights. So sa sinasabi kanina, ito yung mas magandang gamitin para sa iyong research. So, sa accurate, meron siyang cross reliability, cross verification, up to date or update. So yun, yung sa no errors, ito yung kumbaga walang mali. Yung info dapat ay tama. Walang errors, yun nga. Kasi kapag mali yung data, mali din yung magiging sagot mo sa iyong research. So, next naman yun is yung trusted source. Ito yung mas maganda kung galing sa officially website like Edo, Gov o kilalang tech companies kaysa sa mga random blogs kasi mas reliable sila. So next is yung cross verification. The same fact across multiple trusted sources to confirm its correctness. Ibig sabihin, mas maganda kung i-compare mo rin sa ibang source para ma-sure yung kung tama ba talaga yan. So, next yung up-to-date or update. Piliin mo yung latest info lalo na sa tech topic. Ngayon, mas mabilis magbago, diba? So, next is intellectual property or IP. So, ito yung intellectual property. IP is intangible assets with exclusive rights. It includes music, books, inventions, words, symbols, and designs like Taylor Swift's album, J.K. Rowling's book, and the iPhone. So, dito naman sa intellectual property or IP, so, meron siyang, so tinatanong dito, ano nga ba ang IP? O ano ang IP? So, ang IP, ito yung mga bagay na gawa ng tao na may exclusive rights tulad ng kanta, libro, invention, nga sinabi kanina, kasama na din yung logo at mga designs. So, next is copyrights. Hindi porket nakita mo online, pwede mo na agad gamitin. Diba? Dapat may permiso o nasa public domain or open source yun. So, syempre, dapat legal use. Diba? Piliin mo yung info na allowed to use or allowed siya gamitin para hindi ka magka-problema sa copyright. So, next is popular logos. So, yung sa nakikita nyo naman, may mga logos dyan. So, ito yung mga tinatawag nila na popular logos like Apple and Nike and the others. So, ito yung nakapaloob dun sa IP or intellectual properties na mga tao. Sa IP, creation of the
sa mga tao nga. So, like inventions, arts, design, symbols, name na sinabi ko kanina. Then sa IPR naman, ito yung mga exclusive rights over creations for a limited time. So, yun. So we have types of IPR. IPR Philippines RA 8293. So first is copyright and related rights, trademarks and service marks, geographic indications, industrial designs, patents, layout designs of integrated circuits, protection of undisclosed information. So, dito naman sa type of IPR, in the Philippines under the Republic Act number 8293, the intellectual property of the Philippines is the type of IPR protected includes copyright, sinabi ko kanina, copyrights and related rights. So ito yung protection for original works of authorship like books, music, and arts, yung mga sinabi ko kanila, mga designs. So, next is trademarks and service marks. So, dito naman is signs. Ito yung mga signs or symbols that distinguish goods or services. So, next is geographic indication. Ito naman is yung signs used on products that have a specific geographic origin and possess qualities or reputation due to that origin. So next is industrial designs. So sa industrial designs naman, it is protection of the aesthetic aspects of products like shape, pattern, or color. So next is the patents. So patents exclusive rights granted to inventors for new inventions. So valid for 20 years. So next naman sa layout design of integrated circuits. So protection for the three-dimensional configuration of electronic circuits. So, yun yung meaning niya. So, the last types of IPR is protection of undisclosed information. It is safeguards secrets and confidential business information. So the law aims to protect and secure the exclusive right of inventors, artists, and other creators to encourage innovation, facilitate technology transfer, attract investments, and promote national development while balancing social function and public benefits. So next is yung sa enforcement. So we have Intellectual Property Office of the Philippines, or IPO-PHL, implements IP laws to protect creators and promote innovation. Okay, sa IPO-PHL, ang government office na nagpo-protect sa mga gawa ng tao tulad ng inventions ng kalibro, yung mga sabi kanina, sila ang mga nag-i-implement ng mga batas sa na para siguraduhin na hindi nakokopya o kinokopya o ninanagawa na. So next is copyright and related rights. So ito yung mga nasabi ko din kanina. So basahin ko lang. Copyright grants creators exclusive right to copy, distribute, and adapt their original works for a limited time. Owners can license or transfer these rights. Digital rights allow users to access and use content across multiple devices and platforms like Spotify, which is user stream or download music for a fee. This device and network convergence
creates challenges for information control. For example, apps like VideoF, users create videos with music, raising copyright concerns if the music is used without permission. So next is skill. Sabi nga dito, dati daw yung mga fans ng Japanese anime at Korean dramas, naghihintay ng ilang araw para sa English subtitles na ginagawa ng mga ordinaryong fans lang. So, diba, hindi professional. Pero ngayon dahil sa mabilis na internet at mga tools tulad ng Google Translator o Google Translate, nakakagawa na ng subtitles sa loob lang ng ilang oras. So, dahil dito, madali na yung access sa mga subtitles, nagkakaroon din ng problema sa copyright kasi mas maraming mga tao ang nagsishare ng walang permiso. Mahirap rin para sa mga gobyerno na kontrolin at bantayan ang mga ito. So next is the volume. Sabi nga doon, di ba, sa Pilipinas nga tulad na ito yung sa news outlets sa Pilipinas tulad ng Manila Bulletin, ABS-CBN, GMA at iba pa. Sila ngayon nagpo-provide ng balita sa iba't ibang paraan. Diba? Mahirap para sa gobyerno na bantayan kung lahat ng impormasyon ay tama, legal at hindi nakakasira sa publiko. So, kaya minsan, may mga maling balita o fake news na lumalabas dahil hindi agad nakokontrol lahat. Ayun. Yun sa bullying. The third part is unprecedented individual empowerment. So dito, sinasabi na ngayon nga, dahil sa social media at blogs, mas madali na para sa mga tao na mag-share ng content kahit saan, kahit kailan. Anywhere and everywhere. So, kaya mahirap nang kontrolin kung sino ang nagpo-post at kung tama ba ang mga paggamit ng mga gawa ng iba. Okay. So, first, copyright nga, di ba? Ito yung mga batas na nagpoprotekta sa mga original na likha ng tao tulad ng kanta. Yun. So, may tinatawag din tayong Digital Rights Management na DRM na mga teknolohiya para pigilan ang illegal na pag-copy or copyright at pag-share ng digital content. Pero dahil madali na lang mag-copy ng digital files, dumarami na din yung mga piracy o pagnanakaw ng content na nakakasaman sa mga creators at delikado rin sa mga seguridad ng mga users. Kaya mga companies gumagamit ng DRM at iba pang paraan para protektahan ang kanilang content at kontrolin kung sino lang ang pwedeng maka-access online. Next is techniques to control online information, access and reproduction. So first, encryption. Secures data so only authorized users can access and use in ATMs, online purchases, and DRM to resist content to specific devices, for example, DVD region coding. And number 2, serial case. It is unique codes that verify software authenticity and activate products, for example, Microsoft Windows. So dito sa technique controls and information, controls online information and reproduction. Sa encryption, sinasabi ko na ito yung paraan para i-secure ang data para sa mga authorized lang ang makakita o makaka-access. Ginagamit ang mga ATMs, online shopping. Ginagamit ito sa mga ATM, online shopping at DRM o Digital Rights Management para limitahan kung saan lang pwedeng i-play o gamitin yung content tulad ng DVD na may region codes. So next is number 2 is serial keys. Ito yung mga unique codes na binibigay para ma-verify kung original keys o original yung software at para
ma-activate ito tulad ng Microsoft Windows. So, sa browsing previously short reviews, bago ka pumili ng movie or kanta, may mga short preview o trailer na pwedeng panoorin para makatulong sa decision mo kung bibilihin mo ba ito o hindi. So, next naman isa sa branding. So, yun nga, ito yung kapag kilala at trusted yung brand tulad nga ng sinabi na Apple, mas madami ang tao na bumibili at dahil sa maganda din yung reputation nila. Reputation. So, sa reputation naman, sinasabi na reputation well-known creators, for example, director attract audiences based on past success. So, sa madaling salita nga, kapag kilala ang gumawa ng content tulad ng sikat na director, mas naangkit ang mga tao dahil sa mga nagawa niya na dati. So, yun. Sa next is virtual goods. So, dito naman is ito yung mga digital games na pwedeng bumili ang users ng mga virtual items gamit ang totoong pera para mas ma-enjoy nila ang laro. Yes. Next naman yung sa information assistance. Sa information assistance naman, ito yung mga platforms tulad ng Google at Amazon ay nagbibigay ng related info at recommendations para sa mas madali kang makapag-desisyon kung ano ang bibilhin o panoorin mo. So that's all. Thank you.